Good day, everyone. Welcome to another episode of Health Matters. Dito po ngayon tayo sa Baguio General Hospital and Medical Center Emergency Department. Hindi na po emergency room, ha? It's a whole department now with several other units. So, for today, pag-uusapan po natin yung napaka-importanting health issue po natin this time of the year, na malapit na naman ang New Year, malapit na naman ang Pasko. Ito yung time kasi na nagkakaroon ng maraming incidents, no? So, we're going to have an in-depth discussion on injuries coming from the use of firecrackers. So, with us to tell us more about this is a young doctor who went to the same university I did in my undergrad, Yes, ma'am. UP Baguio. We have with us Doc Camille Santa Cruz, who specialized in emergency medicine at the Makati Medical Center. Yes, ma'am. Like most of the doctors na naging guest po natin, she also graduated from St. Louis University Medical School. But she had her specialization sa Makati Med, no? Doon po siya nag-specialize ng emergency medicine. Ang dami na palang specialization, Doc. Yes, Ma'am Lucy. So, Doc Cam, welcome to our new episode dito po sa Health Matters. Thank you, Miss Lucy, for inviting me as a guest today. So, ikinagagalak ko pong maging part ng program to discuss firecracker-related injury and kung anong mga naging census this past few years. Yeah. Oo nga, Doc. Ano nga ba yung mga stats natin ngayon? Ano ba yung incidents? Marami pa rin ho ba? Or umuunti na? Okay. So, ang fireworks-related injury po, ang DOH natin nagmamandate sa mga hospitals na mag-start po tayo ng survey from December 21st all the way to January 6. Kasi ang mga Pilipino po makukulit. Ang pag-celebrate ng bagong taon hindi nagtatapos sa January 1st of the next year, no? So hanggang January 6 po 'yan. So for this year 2024, December 21 po magsa-start ang mga hospitals na mag-report ng any fireworks related injury na na-encounter po namin sa emergency department. So, syempre po, we will be on top of managing yung mga injuries na ito. Pero we are tapping also the Department of Surgery opo, para po i-monitor din and i-report. Kasi may national database po tayo. Opo. So, Doc, ano ho yung numbers nung December 21, 2023 up to January 6 of 2024? All right. So, last year po, nagkaroon po, ito po national po, nagkaroon po ng 609 na fireworks-related injuries. Buong Pilipinas po yan. Pero kung tayo po'y magna-narrow down to car alone, ang na-contribute po natin sa 609 na yan is 41. Which is bigger? Actually bigger kasi the previous year, 2022, nasa 21 lang po. Oo. So that's a 78% increase from the numbers nung 2022. Yeah, that's really big, ah. Yes po. So why the sudden jump, Doc? I think it's also because we have to consider kakatapos lang po natin ng pandemic. Oh, yeah. And yung excitement ng tao na bumalik sa normal, no? Oo. So, isa po yan sa naging considerations kung bakit. Hindi naman din nagkulang ang DOH sa pagpapaalala na maging careful tayo. And ang mga LGUs, nagtalaga na po ng designated areas for fireworks display to discourage sana yung mga nagpapaputok sa bahay. Oh, yeah. Oo, kasi pero usually, kanya-kanya eh. Yes. Oo. Kanya-kanyang bahay may kasi just to drive the bad spirits down. That's true. And most households may budget para sa fireworks. Oo. And yung mga salat naman sa budget, may homemade. Yung mga boga, yung ganyan. So, may para-paraan din. Oo. So, yun nga po, parang this increase, sana ma-curtail natin, no? That's why we want to remind everyone sana na kung pwede, mag-ingay, yes, pero maging maparaan sa pag-iingay. Hindi naman kailangan magpasabog ng bahay or ng kamay. Yan. Tama po yan, Doc. Ano naman po, Doc, yung mga common injuries na nakikita po ninyo during this time of the year?
Siguro po, ang pinaka-common would be related to burns. Kasi when you say fireworks, syempre explosive po yan to a smaller degree. So, ang mga injuries po na pwedeng ma-encounter would be mga burns nga po, no? Contact, chemical burns. Ayan. Meron din po inhalational, yung sa usok, yung sa fumes. Pwede hong makatrigger yan ng mga respiratory ailments like asthma, lalo yung mga dati na pong merong asthma. Aside from that, may mga na-encounter po kami in the past na i-ingest nila. So poisoning kasama po yan. Lalo na mga bata. Lalo na yung mga bata. toddlers and all. Oo. And ang mga fireworks natin, usually ang kulay red. So very attractive. No? So, especially to kids. Kids, oo. Okay. Baka mapagkamalang candy yung Watusi, so susubo. Oo. So yan po yung mga ilan sa mga na-encounter namin through the years. Usually kasi pag sumasabog, it's in front of your face. What about eye injuries? Yes, that's true. So, hindi ko lang muna banggit, pero kasama po yan, no? Eye injuries, nose, ears, no? Hindi lang po yung fingers natin ang pwedeng ma-injure when it comes to firecrackers. Aside from that, syempre, yun nga po, yung poison, no, kung ma-ingest natin, it can be corrosive. So, ang injury, hindi lang po external. Pwedeng internal din yung injury. Oo. So, yan po yung mga babantayan din natin. Aside from that, hindi lang po yung firecrackers. Minsan, may mga gun enthusiasts na they have guns at home and pag nakainom, ayan na po, no? Yan. Parang all out, gustong magpasabog. Ayan. So, meron din po tayong cases ng stray bullets. We are on the lookout for those as well. Dok, nabanggit mo po na maraming ibang klase po ng mga injuries na nakikita. Ano ho usually yung kasi most of these injuries occur at home, di ho ba? Ano naman ho yung mga pwedeng first aid remedies po na pwedeng gawin nung kasamahan sa bahay? Sa bahay, all right. So, siguro po kung halimbawa may sumabog, so lagi nating iisipin burn yung injury. So, sa burn injuries, kailangan po maging maagap tayo na pababain yung temperatura, no? Para ma-stop yung pagluluto ng laman, parang ganyan. So, the first thing that you should do, go to an area where there is running water. So, go to your tap, no? Pwedeng sa kitchen, sa banyo, sa labas kung merong hose, no? Okay. So, you have to wash, kunyari, kung sa kamay sumabog, no? So, make sure na running yung water, no? To keep the temperatures lower, to save the appendage, no? Or the limb. Oo. Kung naman po sumabog, merong shrapnel, na-cut, no? Nasugatan ka. Pagka may bleeding, ang first aid po lagi, syempre, bukod sa wash, no? The area, kailangan you apply direct pressure on the bleeding area, okay? You can use any clean cloth, kung malinis na t-shirt, panyo, labakara, or kung ano mahanap ninyo no, sa bahay. So, just apply it directly on the wound and press, no, para mag-stop yung bleeding. Pagka despite pressing, tapos dugo pa rin ang dugo, that's one sign that you should bring the person to the nearest health facility or emergency room. Kasi baka kailangan ng tahiin or kailangan i-explore yung sugat. Yun. Okay, oo. So, Doc, kasi sa ating likod, may mga ho tayo, mga gamit sa mga injuries, firework-related injuries. Napansin ko po may itlog. Ayan. Almusal po yan. Pagkatapos magpasabog. Ayan. So, meron po tayong itlog. Okay. Hindi lang po siguro nag-iisa ang Baguio General Hospital sa pag-display ng itlog tuwing bagong taon. Oo. Usually, makikita natin sa mga ER ang eggs. It's because we use the albumin dun sa egg, no? Pagka meron tayong fireworks ingestion. Yan. Nauso po kasi yung nakakakain ng Watusi. Okay. Ang Watusi po, ang pinaka-main component niyan, phosphorus, na siyang nakakasunog no doon sa lining ng ating gastrointestinal tract. So, para hindi niya sunugin yung lining ng bituka natin or ng esophagus natin, ang ginagawa po namin, pinapainom po namin ng egg white. Yun yung albumin na sinasabi nito. Oo. So, for adults, usually 6 to 8 eggs. Pag children, up to 4 eggs po. Egg white.
Yan. Oh. So, yung egg yolk, pwede na hong gawing leche flan pagkatapos. Oo, pag-almusal or ano, no? Almusal, Yeah. ayan. So, Pwede. demulcent po siya. Yun yung medical term for ano. Oo, okay. para, kumbaga, kung may pagpipilian yung fireworks kung anong kakainin niya, yung egg white, instead of yung mucosal lining ng Oo. gastrointestinal tract Para natin. to control the potential damage po, no, Yes, sa opo. sa loob ng katawan. Oo. Ano ho ba dapat kasi ang gagawin ng ating mga kababayan dyan to avoid altogether, no? Kailangan anong mga safety measures po that while we want to enjoy looking at the fireworks kasi nga ano yan parang ingrained na po sa kulturang Yes. Pinoy yan, lalo na pag bagong taon. Okay. So, I think we have to get in touch with our local government units, no? Sa barangay. Kailangan ho, I think as early as now, meron na po silang mga setup. Saan safe magpaputok or mag-start ng fireworks display, ganon. Even for the barangay. Para naman sa mga kababayan natin na gustong may sarili silang celebration, no? Some sort. If you have to resort to, getting fireworks also, safer pa rin yung mga pailaw lang, lucis, ganyan, yung hindi sumasabog as much as possible. Yeah, And yun nga po, keep it outdoors. Sana kasi, syempre, alam natin yan, mausok pagkatapos. So, yung fumes din na yan, hindi rin safe kasi sa kalusugan natin pag nai-inhale. Lalo kung may mga kasama kayo sa bahay na may hika, okay, pwede matrigger yung asthma nila. So, open air, yung storage dapat safe, away from children, no? So, kailangan siguro nakataas or itago nyo sa safe, dry place, no? Habang hinihintay yung Noche Buena and yung New Year's Eve celebration. Yan. Para lang safe tayo. Okay, so what preparations should they have, knowing that, a certain household will be doing their own fireworks? What can they do to prepare just in case may mga ganun pong incident? Ganap. Oo. I think it's but prudent. Not only do we prepare siguro for the holiday celebration, no? Pero throughout the year, magandang meron tayong sariling first aid kit sa bahay. Okay? Anong laman ng first aid kit natin? At least, okay, magtingin tayo dito, no? Pakita natin. Alright. So, tulad po nito, gauze pad. Yan. So, mabibili naman po ang mga gauze pad sa any pharmacy natin. And kung pipili kayo ng gauze pad, kunin nyo na po yung malaki. 4x4 inch. Oo, para at least kung maliit yung sugat, pwede nyo itupi, no? Para mas absorbent siya. Kesa sa nagkaroon ka ng malaking sugat, tapos tigto 2 inches lang, magpa-patchwork ka. Okay. So, yan ang magandang laman ng first aid kit mo. Siguro, 1 bottle of betadine. Okay, put it in your first aid kit. Yeah. Aside from this, of course, gloves. Siyempre, kasi if you're going to deal with someone with a wound, magiging madugo, baka yung kamay mo pala yung madumi, makontaminate mo yung wound. Okay, so dapat may gloves ka, betadine, gasa, scissors to cut, no, yung mga tape mo. Yan ang mga examples. Wag na ho kayo maglagay ng itlog sa first aid kit. Iwan nyo na lang ho sa kusina. Sa kusina na lang, takbuhin na lang sa kitchen. Oo. So, aside from your first aid kit, always ipaskill nyo po sa ref ninyo emergency numbers. Number ng police, number ng nearest hospital, number ng ambulance services. Kasi you never know, ang accidents can happen anywhere, anytime. And, pangatlo, mag-family meeting po kayo, no? Pag-usapan nyo, bago pa mangyari yung aksidente, pag-usapan nyo, anong gagawin natin pagka may na-aksidente isa sa atin? Sinong tatawag ng, yung ganon, mag-role play kayo or mag-set na kayo. Kasi, importanteng merong konting background para when an accident happens, mabilis na yung mga kilos ng mga family members. So, in other words, may emergency preparedness din. Yes, Hindi yes. lang ho sa barangay, even in our respective homes. Maganda rin kasi na trained ang mga miyembro ng pamilya Yes po. to respond. Opo. And if I may add, Ma'am Lucy, no, eto po, matagal ho ako nagtuturo ng CPR and first aid, no. Ang ma-advise ko po sana sa bawat household, meron kahit isang marunong mag-CPR. Go for basic life support training.
Madami pong mga grupo na nagtuturo, Red Cross, even for free, pwede kayong mag-request sa barangay. Baka pwedeng, mag-invite ng magtuturo. Kasi these are skills na hindi nyo man magamit, sana never nyong gagamitin, pero pag kinailangan at alam nyong gamitin, makakasave po talaga kayo ng buhay. Kasi nga lalo na yung CPR skills na yan. Yes ano? Kasi from what I understand, very critical ang timing. Ano po? Tama po. Na kung may certain window na pwede mong masave yung tao na pag lumampas doon baka you might lose the person. Opo. Tama yun, Doc. So, yun po sinasabi ni Ma'am Lucy, no? Yung sinasabi nating 6 minutes na walang oxygen sa brain ng isang tao na nag-stop ang heart, hindi na ho masisave ang brain function. Very hard to, pwede nyo hong ma-revive yung tao pero baka gulay na siya, no? So, once na-recognize nyo ang heart attack, tapos na-start ang CPR, pwede hong masave ang brain function. Opo. So, Doc, nabanggit nyo kanina na iba-iba yung form ng injuries, ano po? So, in cases where severe na po yun, no? So, it would be needing medical attention, professional medical attention. Yes. Saan po sila pwedeng pumunta, Doc? Okay, so pagka ganyan po, hindi na kakayanin ng first aid sa bahay. Syempre, time is of the essence, no? So, dalhin na po sa pinakamalapit na emergency department. And sa emergency department, meron po tayong tinatawag na triaging. Ito po yung pag-sort out ng patients kasi lahat po ng papasok sa emergency department ay syempre, emergency. Emergency case. Oo. Pero limited lang po kasi ang staff natin, pati ang resources natin. So, kailangan po, aalamin namin, no, bilang mga healthcare practitioners, sino ang nangangailangan ng pinaka-immediate na help. Na pagka hindi namin inatensyonan, pwedeng mamatay. Oo. So, meron po kaming ginagamit ngayon sa Baguio General Hospital, no? Ang tawag po namin ay ESI or Emergency Severity Index Scoring. So, eto po in-introduce namin kasi noong araw, the way that we triage patients is urgent, emergent, non-urgent, no? Tatluhan lang. So, parang nade-divide lahat ng pasyente. Ngayon ho, kino-consider na yung resources na kakailanganin for that case, no? Ang pinaka, yung mga dying, ganyan. Kunyari, dead on arrival dumating. Pag hindi namin pinansin, talagang hindi na sila mabubuhay. ESI 1 po yan. Yan po yung needing resuscitation. Yan. So, patient requires immediate attention and life-saving interventions. Sila po yung mga kinakailangan i-CPR para ma-save yung buhay nila. Okay. Pagka sinabing ESI 2, critical din po yung mga patients na yan, no? Emergent, sabi po dito, high risk yung situation nila. So, they can be disoriented. Pag hindi mo pinansin, nagsustroke out na pala, no? Or hirap huminga. Pag hindi mo pinansin, talagang titigil sa paghinga. Ayan. So, eto po yung mga pasyenteng may signs of stroke, sudden blindness, ayan. May chest pain, baka inaatake sa puso. Okay? Pag sinabi namang ESI 3, yan. Ito po yung urgent sila, yes. Pwede ho silang makita within 30 minutes to 1 hour. Makakapaghintay pa po sila, no? Sabi po dito, multiple resources ang kailangan. Ano po example niyan? Kunyari, masakit po ang tiyan. May UTI pala. So pagka ganyan ang consideration namin sa pasyente, may mga test kaming gagawin to confirm our diagnosis. So, magpapasubmit pa ng ihi, kukuhanan pa ng dugo, no? So, pwede silang maghintay na hindi sila magiging delikado. Okay? Pag ESI 4, syempre, sabi po dito, seen within 60 minutes to 120 minutes. Makakapaghintay ng kahit hanggang 2 oras na safe pa rin sila. So, if one resource is needed, kunyari po, natapilok, kailangan i-x-ray. Yan, ESI 4 po yan. And finally, ESI 5, yun pong non-urgent. Yung pwede ho bumalik bukas sa OPD. Oo, yung mga magpapareseta lang po o kaya magpapa-interpret ng laboratory result. Yan. So, yan po yung ginagamit naming triaging system sa BGH ER.
Oo. Yan po ay para maintindihan po natin kung bakit may waiting time. Yes, po? may waiting time Oo. po. Kasi sa emergency department ho, walang appointment eh. Kasi emergency nga, Tama Doc, po. So, eto ho pala yung kanilang sistema on how to categorize the case ng Yes. emergency case at saka kung kailan immediate or kung pwedeng mag-antay pa ako. Kaya po tayo, kung tayo pumupunta sa emergency departments ng mga hospital, lalo na po sa BGHMC na ito ho ay suki ng marami Tama na po. nagdadagsahan ho dyan. Ito ho yung bakit para ho maintindihan natin na kung bakit yung iba kailangan mag-antay. Dok, nabanggit mo kasi na one of the consideration is the resource Yes. within the department. Opo. Alam po natin na napaka-seasonal yung ating mga firecracker injuries na yan. Ano ho yung impact kapag napakaraming magdagsaan ng mga injuries na ganyan sa healthcare system natin po within the BGHMC emergency department po? So, bawat emergency department po kasi may allocation siya ng resources no, na nanggagaling sa Central Supply Station. So, lagi naman din po kaming may buffer. Pero we have to consider kasi ang Baguio City is a tourist capital, no? Yes. Oo. So, tuwing ganitong mga may okasyon, dito tayo dinadagsa. Maraming mga taga-ibang lugar na gusto dito mag-celebrate. So, hindi lang po namin kino-consider yung mga resources na gagamitin kung halimbawa may nasabugan ng firecracker. Andyan din ho yung madaming vehicular accidents. Yeah, during that time. Kasi hindi sila sanay sa zigzag natin o kaya lasing na nag-drive. Or lasing na nag-drive. Oo. So, kailangan ready po kami. Kaya kaya importante din po na matriage namin yung mga pasyente para ready kaming rumuspinde pagka may nangangailangan and kung madami sila. Oo. So, yun po. Oo. So, not only in terms of manpower, Yes. pati supplies din sa na paggamit to attend to these emergency cases. Tama po. So, any more message, Doc, sa ating mga viewers? So, konting paalala lang po, ang Baguio General Hospital Emergency Department, nasa along Quezon Road na po. Just in case, kailanganin yung magdala ng pasyente nyo dito sa BGH, along Quezon na po siya. No? Kasi meron pa hong naliligaw, umaakyat pa po all the way sa taas. Kasi yun ang kinasanayan ng tao. Tama po. Na old emergency department po sa loob. Opo. Doc, again, maraming salamat po for taking time to share your expertise on emergency medicine. Alam ko po na marami pang ibang na maraming emergency cases na hinahandle po ng department ni Doc, but for this season, ito po muna, kasi ito po yung mataas ang incidence. That's true. Despite yung mga programs natin sa Iwas paputok, ng DOH. yung very alarming po pala yung mga statistics po Yes natin. po. Ano po? Actually, pumapangalawa tayo sa Kalinga. Oh, wow. Undercar, yung statistics natin. Ang nanguna po last year talaga is Kalinga. Meron po silang 13 na fireworks injury-related, And tayo po 12. So, isa lang ha? shy by one patient. So, yun po. Yan. So, maraming salamat at sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng programa nating ito, kami bumabate ng advance Merry Christmas and Happy New Year. And of course, ilalahanin po natin na to stay safe, no? Habang tayo nagdidiwang. At syempre, at pinakamahalaga sa lahat ay sana wag nating makalimutan ang reason for the season, Of course, which is our Lord Jesus Christ, no? Siya ho ang dahilan kung bakit may Pasko. Tama po. So with that, thank you very much again, Doc. Thank you, Ma'am Lucy. Cam, and sa inyong lahat, maraming salamat din po.